Kung titignan natin ng malaliman at sa lohikal na Ibig sabihin, hindi pa siya lumalalim, guys. May mas malalim pa dito. pamamaraan, bakit may mapunta sa impyerno? Okay? Hindi sila pinili. Inulit niya na naman. Dahil hindi sila pinili. Bakit sila pipiliin? Sino ka para piliin ng Diyos? Sino ka para iligtas ng Diyos? Who are you? Again, hindi nila naunawaan ang grace. Welcome to the Christian Worldview Podcast. My name is Jordan. At naglabas ng second episode si Larry sa kanyang critique. Si Larry ay siya yung admin ng Infallible Proofs. And itong critique na ito ay particular sa Doctrine of Unconditional Election. So last time, may nireview tayong video niya na critique on total depravity, and unfortunately, ito ay epic fail. Hindi ito successful na critique. And I hope sa critique niya na to, tama yung kanyang pagkaka-present ng unconditional election, or else syempre madidisappoint na naman tayo. But yeah, sige, without further ado, let's go. Good day. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa unconditional election of the tulip in Calvinism. Dahil ang mga Calvinist ay naniniwala na ang Diyos ay may pinili randomly para sa kaligtasan. What? At yan naman May pinili randomly. Umpisa pa lang ito. Misrepresented kaagad ang unconditional election. Basahin natin sa Isaiah 43 verse 1. Sabi dito, "But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name." Does it look like random lang namimili ang Diyos? He called them by their name. We are called by our name. So, nung pinili ng Diyos sa mga patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, does it look like na randomly, no? Pinili lang sila. 12 disciples. When Jesus Christ chosen the 12 disciples, does it look like na randomly namili lang yung Diyos? May nakita siya mangingisda. Okay, halika. Dito. And then, randomly, accidentally, si Judas ay biglang ipinagkanulo si Kristo. Does it look like na ang pagpili ng Diyos ay ganun-ganun lang? No. Hindi po ganun ang concept ng unconditional election. So mamaya basahin natin, elaborate natin ito. Basahin natin later on sa Ephesians 1. So, ayan yung proof na hindi po random ang election. So, yung nangyari sa history na pagpili, yun lamang ay evidence ng kanilang election. ay malinaw sa kailang mga pangangaral. May nakausap po ako, tinanong ko na by the way, helpful din, Larry. Actually, pwede kitang i-comment doon sa una mong video na nag-cite ka ng book, no? So, helpful din sa unconditional election. Critique mo dito if nag-cite ka ng particular author na nagsabi, God has chosen the elect before the foundation of the world randomly. That would be very, very helpful para sa defense mo at para sa critique mo. bakit ka pinili at ako hindi? Ang sagot niya, sinong nagsabi sa'yo na hindi ka pinili? Pinili ka dahil sumampalataya ka. Yan yung sagot niya sa akin. Baka ang ibig niyang sabihin is yung pagsampalataya mo is yung evidence ng iyong election. Nakalimutan ko kung si Peter ba ang may sabi nun. Yung patungkol sa pag-ensure ng inyong election. Make your election sure. Sa paanong kapamaraanan ito ay yung pag-cultivate natin ng ating mga spiritual gifts. So, ibig sabihin nun, yung bunga ng pananampalataya
nagbubunga ng mabubuting gawa, these are the evidences of faith, and that particular faith is the evidence of our election. Not the cause of election, but the evidence of it. So kung tinanong ka na paano mo nalaman na elect ka? Kasi nananampalataya ka. So evidence ng iyong election ang iyong pananampalataya. So walang inconsistency dito, Larry. Yung pangunawa mo lang yon. So, kung hindi mo sisiyasatin ang kailang aral, mapapaniwala ka na parang pareho lang kayo ng pananaw sa Biblia. And I don't think, Larry, na siniyasat mo ng maigi ang doctrines of grace. I don't think so na nasiyasat mo na ito. Kayo dyan na nanonood, no? You can also assess. By the way, you can prove to me na si Larry ay talagang pinag-aralan ito ng maigi. But, sa nakikita ko, sa total depravity, sablay. Ito, umpisa pa lang sablay na. So, evidence na kagad kay Larry na ang negligent ng kanyang pag-aaral sa subject na ito. No. It doesn't manifest na ito ay pinag-aralan mo ng maigi. Yeah. Pero kung itutuloy mo ang pagtatanong ng malaliman sa kailang aral, makikita natin ang kailang sagot na hindi po consistent sa unang sagot. Hindi consistent, or hindi mo naintindihan, or pinipilit mo na i-misrepresent. Sinasadya mo na i-misrepresent, i-demonize. Ganun lang naman yun eh. Dahil nung tinanong ko na, pero naniniwala ka na ang Diyos ay may mga pinili para sa kaligtasan? Or pinipili lamang ng Diyos kung sino ang kanyang bubuhayin espiritual para makasampalataya at maligtas? Siya ay nag-agree doon. Ibig sabihin, kung duhikal ang ating pagbabasihan, papantayan natin ang kailang paggamit ng logical daw, makikita natin na talagang yung isang makasalanan ay mapupunta sa impyerno dahil hindi sila binuhay espiritual. Ang pagbuhay espiritual ay ano yon, Larry? Ano ang pagbuhay espiritual? Hindi ba yan biyaya? At kapag ginawa mo yung dahilan, no? Kapag ginawa mo yung dahilan, then God is at fault. Sinasabi mo na kasalanan ng Diyos. So Larry, pinagbibintangan mo ang Diyos na dahil sa Kanya, kaya nahulog si Judas sa impyerno ay dahil sa Diyos. Dahil, Lord, bakit hindi mo inelect or pinili si Judas para sa kaligtasan? Ganon ba tayo sa Diyos? Nagdademand tayo ng grace sa Diyos? Kapag tayo nag-i-street preaching, nagpo-pulpit ministry, kahit nagba-Bible study, dinedemand ba natin sa Diyos na ang mga pinapangaralan natin at tinatawag natin para sa pagsisisi at pananampalataya, tinitwist natin yung kamay ng Diyos at sinasabi natin na, Lord, bigyan mo to ng pananampalataya. Or else, kasi sinasabi naman nila ito, or else ikaw ang author ng evil. Kapag hindi mo binigyan ng pananampalataya ito, hindi mo binuksan ang puso nito, hindi mo binago ang puso ng taong ito after ng Bible study namin, therefore, you are the author of evil sa taong ito. Since na gano'n naman ang kanilang critic, di ba? And nagmamanifest lang yung ganong klaseng mga sinasabi ni Larry dahil doon, yun yung starting point nila. Nagsisimula sila sa faulty understanding of grace as if the electing grace of God can be demanded. Mali na naman ng pangunawa, Kuya Larry. Dahil hindi sila pinili para makasampalataya. Pero kung titignan po natin, God is under no obligation to save us. God is under no obligation to create the world. God is under no obligation to send Jesus Christ to die on the cross. God is under no obligation to change our heart from heart of stone to a heart of flesh. God is under no obligation to pour His Spirit upon us. Bakit ka nagde-demand, Larry? Bakit ganyan ang pangunawa ninyo sa biyaya?
Bakit ginagawa niyong blameworthy ang Diyos dahil lang hindi niya pinagkalooban ng biyaya para umunawa at makasampalataya ang taong patay sa kasalanan? Sa Biblia, sino ba yung mga pinili sa kaligtasan? Okay, malinaw ang kondisyon ng Panginoong Hesukristo. Ang sino mang sasampalataya ay maligtas. Yes, sobrang linaw ng kondisyon. Pero ang tanong, sino ang nagmi-meet ng kondisyon? At sa previous video ko, maliwanag. Diyos ang nagmi-meet ng mga conditions na yan. Isa sa mga conditions na sinasabi, sabi ni Peter, kinote niya, it is written, be holy, for I am holy. Sabi ng Diyos. Ang tanong, kaya mo bang maging holy? Kaya ba nating maging holy? That's a command. Be holy. That's a command. Does it follow na capable, able tayo to make ourselves holy? At yung mga sumampalataya ay naging in Christ. Hindi po tayo in Christ bago tayo sumampalataya sa Panginoon. Hindi tayo in Christ bago tayo sumampalataya. Parang hindi yan yung sinasabi ng Ephesians 1. Ang sinasabi ng Ephesians 1, punta tayo sa Ephesians 1. Ephesians 1. Sabi dito, sa, simulan ko na lang sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. Okay? So ito ay doctrine of our union with Christ. Kung saan matatagpuan dito sa Book of Ephesians, ito ay threefold union with Christ. So, verse 3, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. And I believe hindi ito yung basta yung spiritual blessings na yung love, patience, kindness, although that is also a spiritual blessing. Pero itong spiritual blessing na binabanggit dito, no, ito yung tinatawag natin na blessing sa union natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, sa Ephesians 1 verse 4, sabi dito, even as He chose us in Him. So, the act is He chose us at pinili tayo kanino? Kay Kristo, in Him, in Christ. At yung time text, so merong time text dito, pag sinabing time text, kailan ito nag-take place? Kailan yung pamimili ng Diyos Ama nag-take place? So ang time text dito is before the foundation of the world. In order that we should be holy and blameless before Him. No? Tapos sinabi pa dito, in love. God choosing us in Christ before the foundation of the world, in love, He predestined us. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Walang kondisyon. Hindi niya nakita na, okay, someday, si Jordan mananampalataya. Therefore, ibigin ko si Jordan. No. This is unconditional. In love, ang pag-predestinate ng Diyos sa kanyang pinili, sa verse 4, ang basis ng kanyang predestination is yung kanyang unconditional love. Walang outside factor na antig ang Diyos para i-predestinate niya ang isang tao unto adoption. Ang basis is His love. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Christ according to the purpose of His will. So, ang tanong, bakit ka nanampalataya? Kaya nagme-make sense yung sinasabi ni John, we love Him because He first loved us. Si John nga ba yung may sabi si Paul? No? We love Christ because He first loved us. Ilalagay ko na lang siguro yung verse dito sa video. So, nagme-make sense yun na dahil
may language din pala si Paul, no? He loved us while we were yet sinners. No, we were yet sinners. He loved us. Ang sarap lang na i-contemplate, no? Na kaya pala natin inibig ang Diyos ngayon. Tayo mga mananampalataya. Kung mananampalataya si Larry, ito ay good news sa iyo, ang unconditional election ng Calvinism, which is we believe na ito ay biblical. Ito ay good news sa iyo. Bakit? Kasi before the foundation of the world, no? Inibig ka na ng Diyos. Kaya mo nasasabi sa iyong bibig ngayon na I love you, Jesus. Ito ay dahil unconditionally, before the foundation of the world, you have been chosen in Christ. Tayo ay alienated, okay? Tayo ay labas sa kingdom ng Panginoon. Hindi tayo mga ligtas bago tayo sumampalataya. Pero nung naligtas tayo sa Panginoong Hesukristo, And by the way, sa usapang salvation, hindi yan nagsisimula, no? Sa pagsampalataya natin. Yes. Yung gospel call natin ay sinasabi natin yan, panawagan natin, magsisi ka, manampalataya ka para ikaw ay maligtas. Pero sa whole package ng salvation, sa Calvinism, we call that Ordo Salutis, no? Sa whole package ng redemption, ng salvation, isa sa Ordo Salutis doon is yung application ng salvation sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagbabago ng puso, nanampalataya ka kay Kristo. So, makikita naman natin yan sa Ephesians pa rin, sa book of Ephesians pa rin. Sabi dito sa verse 7, no? In Him, we have, verse 7, Ephesians 1, in Him we have redemption through His blood. So, kailan ito nangyari? Ano ang time na nangyari ito? Itong dumanak yung dugo ni Kristo. So, sa history, no? In reality of history. So, namatay si Kristo, dumanak talaga ang kanyang dugo. So, those who were chosen in Christ, predestinated in love, have been redeemed. In Christ, they have redemption. So, meron ulit in Him, may unity in Christ ulit. At ang unity na ito ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo for the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. So, threefold ito. Yung isa ay election. Ang tawag doon sa theology is immanent union. Ito ay nangyayari sa pag-elect ng Diyos Ama in Christ. Ito ay nangyayari before the foundation of the world, before there was time. Okay? And yung pangalawa naman, sa theological term, we call that transient union. Ito ay sa pamamagitan ng Christ's penal substitution. Nangyari ito sa history doon sa cross event. At ang pangatlo, doon sa threefold, ay yung sinasabi na ni Larry na in Him you also, in Christ, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the Holy Spirit. The Holy Spirit applied what happened in the cross event. Ulitin ko po. The Holy Spirit applied the sacrifice, the salvific work of our Lord Jesus Christ on the cross. In-apply ito ng banal na Espiritu the moment, no, na inilagay natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pinago ang puso, nanampalataya ka, the Holy Spirit applied that work ni Christ doon sa cross ng Kalbaryo. So, yun po yung tatlong threefold union, immanent union, election, transient union. Ito ay Christ's penal substitution, cross event,
and yung pouring of the Holy Spirit na nangyari din sa Pentecost, these are one-time event, hindi na ito mangyayari ulit. Although ang applicatory union ay nangyayari siya sa buhay ng isang sinner once siya ay nakapakinig ng ebanghelyo, dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay may katotohanan. So, may power ang salita ng Diyos. Kaya no wonder no na kapag tayo ay nangangaral, we proclaim the word of God with such power. So, immanent union, transient union, and applicatory union. All right. I hope naging helpful 'yon. Ebanghelyo ng Panginoon, binigyan tayong karapatan na maging mga anak ng Diyos. So doon pa lang tayo naging in Christ. Basically, ang kino-quote niya is yung John 1:12 na kasi nga 'di ba mayroon silang, hindi ko alam kung sila pa ba ay nagpapatanggap until now. Pero ito ay madalas na ginagamit, itong John 1:12-13. Ito, but all who did receive him, so sabat follow me in prayer, sumabay ka sa akin sa pananalangin, then after manalangin, sumabay ka ba sa prayer ng pagtanggap? Sincere ba yung pagsabay mo sa akin? Kasi kung sincere, ito na yung araw ng iyong kaligtasan. Ito na yung spiritual birthday mo, na ilalagay mo yung date ng iyong spiritual birth sa likod ng iyong Biblia. By the way, hindi against ang Calvinism sa receiving. Yes, we receive Christ. Pero context matters sa John 1:12-13. Sabi dito, but all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood. So hindi sa pamamagitan, sila ay na-born not of the blood. So hindi sa pamamagitan ng trail of blood, nor the will of the flesh, sa kakayanan ng laman or sa kakayanan ng tao, nor the will of man, sa natural na kakayanan natin, but of the will of God. So kung titingnan mo yung yung context, no, but all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God, who were born by the will of God, or who were born of the will of God. No? Kasi kung aalisin mo itong lahat ng meritorious categories, born of blood, will of the flesh, will of man, isa na lang yung matitira. So kasi ito lahat ay negation, not but the will of God. So nung tinanggap natin ang Diyos at naging children of God tayo, at ipinanganak, hindi sa pamamagitan ng dugo, kakayahan natin, kundi sa pamamagitan lamang ng kalooban ng Diyos. So basically, doon niya hinuhugot yan. Kaya ang pananaw ng Diyos before the foundation of the world na... So again, clarification, hindi against ang Calvinism sa pagtanggap sa Diyos, pero tinanggap natin ang Diyos hindi sa pamamagitan, consistent sa verse 13, hindi sa pamamagitan ng ating kakayanan, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang sino mang maging in Christ ay elect unto salvation, individual salvation po yan. Kaya marami kasing ibig sabihin ng elect sa Biblia. Halimbawa, yung mga anghel ay elect ng Diyos. Hindi ibig sabihin na yun ay patungkol sa individual salvation. Hindi ko na to i-address kasi hindi naman ito yung point of contention. At ang Israel ay elect din ng Diyos. Pero hindi yun individual salvation. Yun ay... I-address ko na lang siguro yung regarding sa elect. Very clear naman, no? According to Romans 2. Sabi dito, Romans 2:28-29. For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit,
not by the letter. So, sinasabi ni Paul is hindi sa pamagitan ng circumcision of the flesh, kundi sa inward circumcision of the heart. Sinabi rin sa Romans 9 that Israel, not all Israel belongs to Israel. So, the true Israel of God is spiritual. Hindi siya ethnic. So, ang election, tinutukoy dito, even dito sa Isaiah, no, Isaac, si Jacob, ito ay typology. Ito, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. Ito ay typology sa talagang true meaning ng Israel. Elect as a nation. Tayo naman ay elect by the gospel through faith. Kaya nga ang target ng ebanghelyo ay ang mga makasalanan. Dahil ang sino mang sasampalataya dito ay maligtas. Yan ay malinaw na pangangaral ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. So isa lang yung nakaka-capture nila sa sa Ephesians 1, elect by the gospel. So they are ang union nila in Christ or with Christ is sa historical and maybe sa applicatory union, lang. Wala silang transient, wala silang immanent union, wala rin silang transient union. Ang concept or idea lang nila ng union with Christ ay applicatory lang. So sa Calvinism, nakita nyo yung threefold union with Christ. Ito ay nagbibigay lalo ng comfort sa atin. Before the foundation of the world, I am secured in Christ. Dahil united na ako in Christ. Fortunately, nag-fall si Adam and Eve, but may confidence pa rin tayo kasi namatay si Kristo, ipinapangaral ang ebanghelyo, merong elect, sila ay maliligtas. So, hindi tayo frustrated pag nangangaral tayo ng ebanghelyo kasi merong maliligtas. Wala kang confidence sa kaligtasan kung walang election. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, pinili tayo ng Diyos according to the gospel kung tayo ay mag-response dito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sino yung pinili sa kaligtasan? Yung mga sumampalataya. Okay? Yeah, yan din yung language ng mga, kaya ding sabihin ng mga Calvinist yan. Sino yung mga elect? Yung mga nag-respond. Yung mga sumampalataya. Pero make no mistake, hindi ito causal na kaya ka pinili dahil sumampalataya ka. Kung titignan natin ng malaliman at sa lohikal na ibig sabihin, hindi pa siya lumalalim, guys. May mas malalim pa dito. Pamamaraan, bakit may mapunta sa impyerno? Okay? Hindi sila pinili. Inulit yan na naman. Dahil hindi sila pinili. Bakit sila pipiliin? Sino ka para piliin ng Diyos? Sino ka para iligtas ng Diyos? Who are you? Again, hindi nila naunawaan ang grace. Yun lang kadali yun kung sasabayan natin ang kailang paggamit ng logical na argumento. Sablay. Sablay. Okay? At malalaman pa natin yan sa mga susunod nila na points, lalo na sa mga limited atonement. Ako po, please, wag na. Mag-usap na lang tayo. Gusto mo, mag-discussion na lang tayo. Itanong mo lahat ng gusto mong itanong. Okay lang. Kahit hindi na ako magtanong sa'yo. Magtanong ka lang. Sasagutin natin yan. Or irresistible grace na kailang ipinapangaral. So, unconditional election ay hindi po sang-ayon sa Biblia. Sang-ayon siya sa Biblia. And pinakita ko siya sa Ephesians 1, But unfortunately, dahil sa limited na kaalaman ni Larry, negligence niya rin to. Hindi ito pang mamaliit or belittling Larry. Ito ay effect ng kanyang pagpapabaya sa kanyang pag-aaral. And evident naman no?
ito yung nagiging resulta, misrepresentation. Dahil malinaw ang pangangaral ni Kristo, ang sinumang sasampalataya ay maligtas. Hindi naman namin dinedeny yan. Hindi naman nire-reject ng Calvinism yan. Sino bang sasampalataya ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan? Language ng scriptures yan. Pero hindi lang yan yung sinasabi. All of scriptures. Ang union natin with Christ ay hindi lang sa applicatory aspect. Meron sa before the foundation of the world. Meron sa pagkamatay ni Kristo. At meron din the moment na inilagay mo ang inyong pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Pero ang hindi sasampalataya ay mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Yan ay napakalinaw, napaka-plain na conditional ang kaligtasan. Though ang Panginoong Jesucristo ay napako para sa lahat ng mga makasalanan, pero ang mga Yes. Sinabi ko na ito kanina, no? My condition, but God sets the condition. If sinasabi mo, Larry, na wala tayong kakayahan, pero ikaw mismo nag-meet sa pamamagitan ng kakayahan mo na meet mo yung demands ng Diyos, then, Larry, wag na nating wag na natin pahirapan pa. Sa pamamagitan ng kakayahan mo, pinili ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng kakayahan mo, naligtas ka. Huwag na nating i-repackage ng salitang grace yung language mo dahil obvious naman sa listeners natin, no, na sa pamamagitan ng kakayahan mo, kaya ka pinili ng Diyos. Kakayahan mong manampalataya. pinili sa kaligtasan ay ang mga nagsisampalataya lamang sa Panginoon. Alright, so yun po ang critique niya against unconditional election. Matatawag ba natin itong quality critique, internal critique sa Calvinism? I say no. And I think na-exhaust ko na, like 30 minutes tayo, I think na-exhaust ko na bakit gracious ang electing grace ng Panginoon. So yeah, I hope nakatulong itong video na ito. And may we always think God's thoughts after Him. Thank you so much for watching. Have a great day.